Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pag-amin ni Senator Chis Escudero, siya ng bagong Senate President, na siya ang nasa likod ng galawan sa Senado, na siya yung nagpaikot ng signatures, kumalap ng signatures ng kapwa niya senador para mapalitan si Senator Zubiri as Senate President. Okay, balita ito ng Net 25. Pakinggan muna natin itong balitang ito bago ako magbigay ng aking reaksyon. Isiniwalat ni Senate President Chis Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri, kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Men Corveras sa balita. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo, niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinitalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules, pero wala itong inungkat na anumang issue, lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoong nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman to sa palasyo kanina man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan, pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Okay, so salamat naman sa pag-amin ni Senator Escudero na siya nga ang nagpapirma, no? At yun na yung sinasabi ni Senator Zubiri na trinaidor siya ng kanyang mga kaibigan. Naging emotional siya, heartbroken siya. Sabi niya, I did my best na maging independent ang Senate, na hindi madidiktehan ng ibang institusyon. Yun pa rin, that's politics. Bago siya ikudita, nag-resign na lang. Okay, so yun po. Okay, so totoo ba na sila-sila lang, mga senador, ang nag-usap-usap para patalsikin si Senate President Zubiri, o may mas makapangyarihang tao pa na nag-utos, na nasa utak lahat nito? Kasi sinasabi nila na wala daw kinalaman ng palasyo o Malacanang sa pagkasibak ni Senate President Zubiri. Kaya lang, bahala na tayo, mga taong bayan, kung naniniwala tayo. Okay, so ako, yes, si Escudero ang nagpakalat, kaya lang, ang aking opinion is there is someone na may utak. Si Escudero, siya lang ang gumalaw. Kaya lang, mayroong somebody up there. Kasi, very clear yung
sinabi ni Senate President Zubiri, dating na powers that be, mas makapangyarihan na gumalaw para patalsikin siya. Very clear. Mabuti at nagpa-interview kagad. Naglabas ng hinaing si Senator Zubiri. In-interview siya ng Net25. Klaro na yung dalawang rason kung bakit siya pinasiba. Yung People's Initiative, yung charter change na ngayon medyo nauudlot na. At yung investigasyon ni Senator Bato tungkol sa PIDEA leaks, yun yung dalawang lumalabas na rason ngayon bakit nagkaroon ng balasahan sa liderato sa Senado. Kaya yung sinasabi nila na walang kinalaman ng palasyo, huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Ang mga tao ngayon, dahil sa age ng social media, dahil sa iba't ibang vloggers na bibigay ng kanilang sari-sariling opinion, ang taong bayan hindi na basta-basta maniwala. Okay? So mayroong makapangyarihang tao na hindi na maligaya sa performance ni Zubiri kasi hindi niya sinusunod o hindi niya nasusunod ang kagustuhan ng taong iyon. Makapangyarihan. Kung sino man yun, hindi rin banggitin ni Senate President Zubiri, ex-Senate President. Ayaw niyang banggitin. Tinanong na siya ng Net25. Huwag na. Sabi niya, magpahinga na lang ako. I'll just have my peace. But ang taong bayan na nagmamasid, kilala na, alam, L-A-M, alam na ng taong bayan sino. So, gusto ng mga senador, itong si Cheese, kasama na yan si Jinggoy na wala daw kinalaman ng Malacanang at hindi daw dahil sa PIDEA leaks. Investigation ni Senator Bato ang dahilan. Again, ang mga nakakaunawa, alam na. Alam na. Gustong-gusto nila talagang patigilin si Senator Bato sa kanyang investigation sa PIDEA leaks. Na to a point na sinisira nila ang kredibilidad ni Morales. Ngayon, nakakulong yung tao, kawawa. Wala man siyang kinalaman sa PIDEA leaks na yan dahil nananahimik na siya. Mabuti nga at matapang si Morales at lumabas pa rin at inamin niya na kanya yung perma na yun. Mabuti nga at hindi siya nasuhulan dahil hindi nila maitatwa yung CCTV camera, yung kumausap kanya, Picoy, Enriquez. It speaks for itself, yung video na yun. Kahit ano pang gawin nilang paninira kay Morales, kahit ikulong niyo pa ang taong bayan na nakakaunawa o yung gustong umunawa, yung gusto ng katotohanan, alam na, sino ang nasa utak lahat nito na takot na matuloy ang PIDEA leaks. May nabasa kong post ng SMNI, Attorney Chong. Sabi na Attorney Chong, the people have the right to know ano talaga, totoo ba na suminghot ang presidente noon. Kasi yun ang issue eh. Gusto nilang matigil yung issue, but no way. And you will know the truth, and the truth shall set you free. So, humanda yung may itinatago. Paglabas ng katotohanan, humanda kayo sa hatol ng taong bayan.